Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes, November 6, 2025. Ang pinahalaga ng batas na kataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrol Butan, Gary Bernales. Magandang umaga po. Ako naman si Seaman Second Journalist Steven Tolentino mula sa Philippine Navy at binibati ko rin po ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, tagapag-ugnay at Police News Network. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pagunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas na kataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. PEU-6 nagtagumpay laban sa droga. 1.7 milyong halaga ng shabu nasamsam sa Iloilo. Mandawi Cops, bayani sa bagyo, pamilya sa baha, ligtas sa malawakang rescue operation. At Tacloban PNP, tuloy ang operasyon kontra droga. Tatlong suspect arestado. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Ilang police applicants ang nabugo sa kanilang pangarap na makasali sa hari ng pulisya matapos bumagsak sa Balinas Index, requirement ng Philippine National Police. Ayon sa ulat, ang pangunahing dahilan ng pagkabigo ay ang kakulangan sa pisikal na preparasyon at hindi pagsunod ng tamang diet bago ang screening. Ito ang balitang tinutukan ni Police Chief Master Sergeant Mauricio B. Ruiz. Sir, isang karangalan na muling binuksan ng Philippine National Police at syempre sa pag-aproba din ng NAPOLCOM itong 2025 recruitment quota. Sir, ano bang pinagkaiba ngayon ng mga nagpunta sa BMI na mga police applicants ngayon kumpara nung nakarang taon, sir? Kumpara sa nagdaan, ngayon, makikita mo lang maliit ang quota natin sa attrition. Tapos maraming aplikante. Frustrating dahil nakikita natin dito sa BMI pa lang, meron nang bumabagsak, no? Kasi hindi pinaghandaan. Mga BMI nila lagpasan. Tinaas na nga natin yan ng 26.5 pero hindi pa rin nila kaya. Maabot pa rin sila ng 27, 28. So useless ang application ng isang bata kung hindi pinaghahandaan na dapat isang taon pa lang bago ang application, nagbawas ka na. So sir, yung po bang mag-fail dito sa BMI dito, katulad po ngayon, kabubukas lang po ngayon yung regular quota na 2,000. Pwede pa sila mag-apply sa regular quota, sir?
pwede silang mag-apply sa regular quota. Ang problema mo, kung halimbawa sa BMI mo, ang result mo is 28 or 29, ang passing natin is 26.5. Alam mo ba kung ilang kilo yun? Ang equivalent ng sobrang 2 points? Nasa mga 15 hanggang 18 kilos yun. Sobrang malaman. Paano yun i-reduce ng isang bata? Di ba? Kasi dapat ang paghahanda, hindi ngayon eh. Ang paghahanda noon pa. Last year, November last year, naghanda na. So sa ating, alamin natin kay Sir Delgado, Atty. Delgado, ano ba talaga sir yung pinakamabisang paraan bago sumabak sa PNP recruitment o pag-apply sa police ng paghahanda, sir? Ilang months na dapat sir palagi, sir? Parati nating ini-insist yan. 1 year. Minimum yan. Kasi dito, kanina, may in-interview na naman ako. Pangatlo na niya, bumabagsak pa rin siya sa agility. Same, takbo. So, useless yan. Kasi sabi ko sa kanya, failed ka na naman sa takbo ngayon. Kasi sigurado ako, hindi nag-practice. Yun ang problema nila. Kasi hindi naghahanda eh. Ang iniisip nila dito, makapasok lang. Nagsiset na makapasok. Hindi nagsiset na i-prepare ang sarili. Doon nagkakaproblema. So sir, meron ba tayong estimated na o-taking ng attrition at saka regular quota o sabay sila? Pipilitin namin isabay. Pero sa attrition, nakatarget kami ng December 19. 19, sir. December 19. So, hopefully, kung kakayanin naman sa proseso natin, dahil maliliit lang naman yung quota natin, depende kasi, although depende sa application, no? Posibleng makuha namin, matap namin by December 19. Ngayon, ang isa pang issue na inaano ko, last year problema natin to. Marami tayong aplikante rito na hindi taga rito sa Metro Manila. Pag tinanong mo, ilang buwan pa lang, tatlong buwan pa lang dito. Tinanong mo, nasaan ang Smoky Mountain? Hindi alam. Tinanong mo kung saan ang Tondo? Hindi alam. Pag naging pulis ka, paano ka pupunta doon? Paano kung doon ka na-assign? Di ba? Paano mo hahabulin ng isang magnanakaw na hindi mo alam yung mga daan? Yun dapat ang iniisip ng mga bata. Sa ating age waiver naman at saka height waiver, sir, baka meron kang karagdagang informasyon dahil katulad ngayon, sir, saan ba ginagamit talaga at paano ginagamit ang age waiver o height waiver, sir? Basic, height waiver, pag may tribo ka. Okay. Pag may tribo ka, doon ka mag-uumpisa. Doon ka mag-apply. Pag nakuha mo yun, pupunta ka sa NAPOLCOM office, magpapa-issue ka ng Certificate of Height Waiver. Huwag pumunta dito na ang dala mo lang Certificate of Recognition ng tribo mo. Kasi hindi yan ang dokumento na kailangan natin. Now, pangalawa, age waiver. Sa age waiver, kinahanglan may specialization ng isang tao bago ka mag-apply. Ano mga sample siya ng ano? Nung mga 10 years o 15 years ago, nagdadrive ka lang ng bus, pwede na. Ngayon, hindi na yung pwede. Pwede na ngayon kung piloto ka. Pag sinabing black belter, okay yan. Pero kung ako magtatanong, ang sasabihin ko, Olympian ka ba? O Asian player ka ba? Pag hindi, useless. Ang daming black belter. Kahit dito sa kapulisan na natin, hindi na tayo kailangan kumuha pa ng black belter lang. Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Maraming salamat po. Dahil sa maagap na hot pursuit operation na inilunsad ng kapulisan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Bulacan, ay matagumpay na naresto ang dalawang lalaking nagtangkang tumakas, dala ang mga sako ng naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 17,720,000 pesos sa Bakong Benguetang nito lamang ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng 1st Benguet Provincial Mobile Force Company at Benguet Police Provincial Office,
Sila ay nagsasagawa ng checkpoint operation sa sitio Gagyan, Barangay Gambang sa nasabing bayan nang mapansin nila ang isang sasakyan na papalapit sa checkpoint. Ngunit sa halip na tumuloy ay bigla itong umikot at bumalik patungong barangay Ampusungan, Bacon. Dahil sa kahinahinalang kilos, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis upang habulin ang tumakas na sasakyan. Ipinagbigay alam din nila sa mga tauhan ng Bacon Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ang nasabing insidente na kaagad namang naglatag ng karagdagang checkpoint sa Sitio Ay Barangay Ampusungan. Dahil sa mabilis na aksyon ng kapulisan ay agad na natuntun ang naturang sasakyan sa Sitio Mugaw, Barangay Gambang. Mga 3 to 4 kilometers yung tinakbo ng patakas na mga suspect, and then hanggang sila nga po ay nahuli. Kinilala ang mga suspect bilang dalawang lalaki na may edad 25 years old at 24 years old na kapwa residente ng Parañaque City. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng sasakyan, natuklasan ang ilang sako ng tubular nets na puno ng pinatuyong dahon ng marijuana. Ang mga nasabing sako ay naglalaman ng mga sumusunod: 127 tubular forms ng dried marijuana leaves na may kabuang timbang na 127 kilograms at may standard drug price na 15,240,000 pesos. Isang plain yellow sack na naglalaman ng 10.27 kilogram ng dried marijuana leaves na may standard drug price ng 1,232,400 pesos at isang garbage bag na naglalaman ng 10.4 kilogram ng dried marijuana leaves at stocks na may SDP 1,248,000 pesos. Ang mga suspeka at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Bacon Municipal Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposition. Sasampahan ang mga suspek ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Otoridad ang isang lalaki dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Arestado ang suspect sa Barangay Sitio Rasha, Binuan, Binloc, Dagupan City at nahaharap sa ngayon sa matinding kaso. Yan ang balitang ibinahagi ni Patrolman Dennis Carinal. Isang 46 anyos na lalaki ang arestado sa Dagupan City, Pangasinan matapos makuhanan ng inihinalang shabu sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng City Police Drug Enforcement Unit na pinapangunahan ni Police Captain Joy F. Salvador, katuwang ang PDRO-1. Kinilala ang sospek na Salias Waldong, residente ng Sitio Rasha, Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa ulat ng pulisya, dakong alas 7 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga, isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant operation na inisyo ni Honorable Dorote G. Alarcio Padilla, Executive Judge ng RTC Dagupan City, Pangasinan. Nasamsam mula sa suspek ang 4 na piraso ng heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hihinalang shabu na may kabuuan na timbang na 20 gramo at tinatayang halagang 136,000 pesos. Bukod dito, nakumpiska rin ang isang item na pouch, isang digital with skill at isang bundle ng mga empty plastic sachet. Matapos ang operasyon, isinagawang inventaryo at markings ng mga ebidensya sa presensya ng suspek at mga saksi. Dinala si Waldong sa Region 1 Medical Center para sa medical na pagsusuri bago ibalik sa presinto para sa investigasyon. Inihahanda na ng mga otoridad ang kasong paglabag sa Section 11 and 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat sa Patrolman Carinal. At pagkita ng buong suporta ang mga pulisya ng Cagayan, sinagawang 3 days sa Cagayan sa Cagayan. Sinigurado ng mga Cagayan Cops na nagiging maayos at mapayapa ang paghahatid ng iba't ibang servisyo ng gobyerno sa mga residente. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Michelle Ledesma.
Nagpapakita ng mainit na suporta ng Cagayan Police Provincial Office, personal na dumalo si Police Colonel Mardito Jangulwan, Provincial Director, sa unang araw ng Retooled Community Support Program Barangay Serbisyo Caravan na isinagawa sa bayan ng Rizal, Cagayan noong ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Department of Interior and Local Government Cagayan ang nasabing aktibidad katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na naglalayong ihatid ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga kababayan nating nasa malalayong barangay o mga nakapaloob, geographically isolated and disadvantaged areas. Dumalo sa karavan sina Honorable Jamaila Dennis B. Ruma, Municipal Mayor ng Rizal, Cagayan, at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Nagsilbing unang mga benepisyaryo ng programa ang mga residente ng Barangay Duyon sa Umaga at Barangay Iluru Norte. Nagbahagi naman ang iba't ibang partner agencies ng kanilang mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan, katulad ng medical check-up, namahagi ng mga gamot, bitamina at mga food packs sa mga residente. Nagbigay ng impormasyon at training opportunities naman ang TESDA para sa mga nais matuto ng bagong kasanayan, tumanggap ng aplikasyon para sa National ID Registration, namahagi ng mga binhi at iba pang suportang pangkabuhayan para sa mga magsasaka ang Department of Agriculture. Samantalang Department of Information and Communications Technology, Department of Science and Technology at National Intelligence Coordinating Agency ay lumahok din upang ibahagi ang mga kanilang serbisyo. At ang Armed Forces of the Philippines Regional Mobile Force Battalion 2 at Special Action Force nagbigay rin ng kanilang serbisyo at suporta para sa publiko. Sa kanyang pagkikibahagi, pinahayag ni Police Colonel Angulwan ang buong suporta ng Cagayan Police Provincial Office sa mga inisyatibong naglalayong palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at ng komunidad, partikular sa pagsusulong sa kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa mga liblib na lugar. Ang Barangay Serbisyo Caravan ay nagpapatuloy hanggang ika-6 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa iba pang target barangays ng Rizal, Cagayan. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinatunayan ng kapulisan na ang bagong PNP ay may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa ligtas na bagong Pilipinas. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. 2 babae ang naharap ngayon sa kasong paglabag sa batas sa droga matapos silang arestuhin ng Pasay City Police Station. Sa isinagawang bypass operation, walang nagawa ang 2 sospek nang makumpiska sa kanila ang illegal na droga na nagpapatunay na tuloy-tuloy ang operasyon ng Pasay PNP laban sa sinumang nagpapakalat ng bawal na gamot sa lungsod. Ibabalita yan ni Patrolwoman IB Corporal. Naaresto ng mga tauhan ng Pasay City Police Station ang 2 babaeng sospek sa sinagawang drug bypass operation sa Apelo Cruz Street, Barangay 157, Zone 16, Pasay City. Kinilala ang mga sospek na sin alias Ava, 56 anyos, walang trabaho, at alias Lisa, 48 anyos, walang trabaho, at kapwa residente ng naturang barangay. Na-recover mula sa kanila ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 5.2 gramo at may standard drug price na 35,360 pesos. Nakuha rin ang isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang maliit na itim na pitaka. Ang mga naarestong sospek ay dinala sa Station Drug Enforcement Unit para sa dokumentasyon at wastong disposisyon, samantala ang nakumpiskang mga ebidensya ay isinumiti sa Southern Police District Forensic Unit para sa pagsusuri. Kasalukuyang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na isasampa laban sa mga sospek sa Pasay City Prosecutor's Office sa pamamagitan ng inquest proceedings. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman IB Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Isang malaking dagok sa ilegal na droga ang naitala ng City Drug Enforcement Unit 6
matapos nilang makumpiska ang tinatayang 1.7 milyong halaga ng shabu sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Mundaryao, Iloilo. Ang operasyong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng CDEU-6 na alisin ang banta ng droga sa komunidad at panagutin ang mga nagpapakalat nito. Patrolwoman Ledilyn Bansagon, ibalita mo. Isang malaking tagumpay laban sa iligal na droga ang naitala ng City Drug Enforcement Unit 6 matapos makumpiska ang tinatayang 1.7 milyon na halaga ng hinilaang shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Kalahunan, Mandurriao pasado alas 9 ng gabi noong 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge na City Drug Enforcement Unit 6 ang suspect bilang si alias Toto, 36 na taong gulang, residente ng Barangay Pali, Mandurriao, Iloilo. Dagdag pa ni Police Captain Jimeno, nabili ng mga operatiba ang isang plastic sachet ng hinilaang shabu mula sa suspect gamit ang 12,000 pesos na marked money. Matapos ang transaksyon, naaresto ang suspect at na-recover pa mula sa kanya ang 4 na knock-tied plastic sachet at 11 maliliit na sachet ng hinilaang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 250 gramo at may standard drug price na humigit kumulang 1.7 million pesos. Kasama rin sa mga nakuha ang buy-bust money at isang cellphone na ginamit umano sa illegal na transaksyon. Aminado naman ang suspect sa pagbibenta ng illegal na droga, aniya ay bunsod ng matinding kahirapan at kakulangan ng kita bilang pintor. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga naapektuhan ng kanyang ginagawang pagbibenta ng droga. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng City Drug Enforcement Unit 6 ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Dahil ang gusto ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Sa kabila ng hagupit at malakas na ulan na dala ng Bagyong Tino, hindi nag-atubili ang Mandaue City Police Station na tumulong at magsagawa ng malawakang rescue operations. Pinasok ng mga pulis ang mga binahang lugar at kritikal na komunidad upang iligtas at ilikas ang mga pamilyang naipit sa peligro. Nagpapakita ito ng dedikasyon ng MCPO na ilagay ang kaligtasan ng mga residente bago ang kanilang sarili. Ang balitang yan ay hatid ni Patrolwoman Judith Nicanor. Tungkol sa matinding pagbaha at malalakas na hangin dulot ng Bagyong Tino, nagsagawa ng malawakang rescue at relief operation sa mga tauhan ng Mandaue City Police Office sa iba't ibang lugar sa Mandaue noong Nobyembre 4 taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., City Director, aktibong tumugon ng mga pulis sa mga lugar na lubhang naapektuhan, kabilang ang paligid ng Maayo Hospital sa Barangay Alang-Alang at mga evacuation centers. Nakipag-ugnayan ng MCPO sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at City Disaster Risk Reduction and Management Office upang maisagawa ang ligtas na evacuation ng mga residenteng naipit sa baha, pagbibigay ng agarang tulong at medikal na atensyon at pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko. Patuloy din ang monitoring at assessment ng mga personnel ng MCPO sa mga apektadong barangay upang matiyak na lahat ng residente ay nasasaklolohan at natutulungan. Ang nasabing operasyon ay nagpapakita ng diwa ng bayanihan at ng tunay na dedikasyon ng kapulisan sa pagtupad sa kanilang tungkulin na maglingkod at magligtas ng buhay sa gitna ng sakuna. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Walang tigil ang pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga sa Tacloban City. Walang nagbigay ng mensahe ang Tacloban City PNP sa mga kriminal matapos nilang maaresto ang 3 sospek na nasangkot sa pagbebenta ng bawal na gamot. Patrolwoman Cristel Palapok, ibalita mo.
Ng operatiba ang 3 drug suspect sa kinasang bypass operation matapos mahuli sa barangay 1 and 4 Tacloban City. Bandang alas 2:07 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2, Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa mga suspek ang 7 pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 14.9 na gramo na nagkakalaga ng 101,320 pesos at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 11, 12, 15 at 26 Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Tacloban City PNP, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Muling nagpaalala ang Philippine National Police sa lahat ng kanilang kasapi na panatilihing profesional at responsable ang kanilang mga kilos at post sa social media. Ito ay kasunod ng mga ulat at insidente kung saan ang ilang miyembro ng pulisya ay lumabag sa ethical standards at internal guidelines ng organisasyon. Binigyang diin ng PNP ang kahalagahan ng integridad kahit sa online platform. Nagpaalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga pulis na aktibo sa social media na maging responsable sa kanilang mga online posts, vlogs at live streams. Ayon kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., dapat laging isaalang-alang ng bawat alagad ng batas ang profesionalismo at disiplina sa lahat ng nilalaman ng kanilang ibinabahagi online. Batay sa Directorate for Police Community Relations, Memorandum Circular na may pamagat Guidelines in Posting of Contents in Social Media, ipinapaalala na ang mga content ng pulis ay dapat nagpapakita ng integridad, respeto at tiwala ng publiko sa organisasyon. Giit ni Police Lieutenant General Nartates na ang malikhaing pamamahayag ay maaaring magbigay inspirasyon, ngunit ito ay dapat sumasalamin sa disiplina at integridad ng isang tunay na pulis. Pinapaalalahanan din ng lahat na iwasan ang maling paggamit ng uniforme, pasilidad o ang pagpupost ng sensitibong operasyon. Hinihikayat naman ang paggawa ng content na nakapagbibigay kaalaman at inspirasyon at nagpapakita ng tunay na puso ng serbisyo ng kapulisan. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bigo ang isa sa mga pangunahing nagpapakalat ng droga sa Agusan del Norte matapos itong arestuhin ng pinagsamang puwersa ng pulisya sa isang bypass operation. Ang paghuli sa high-value individual ay nagpapakita ng seryoso at walang humpay na kampanya sa Agusan del Norte PNP na wakasan ang sindikato ng droga at panatilihin ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Patrolwoman Jacqueline Cabiles nagbabalita. Ng mga operatiba ng Agusan del Norte Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Habunga Municipal Police Station at sa pakikipag-ugnayan ng PDEA 13, ang isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa pamamagitan ng search warrant sa Barangay Coyago, Habunga, Agusan del Norte. Ayon kay Police Colonel April Mark C. Young, Provincial Director ng ADN-PPO, ang nahuling suspect ay kinilala bilang si alias Chad, 50 taong gulang, lalaki, may asawa, driver at residente ng Barangay Beltran, Habunga, Agusan del Norte. Nakumpiska mula sa nasabing suspect ang hininalang shabu na may timbang na 2 gramo at nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang masinsinang pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Agusan del Norte. Hinihikayat ng kapulisan ang publiko na i-report ang anumang paglabag laban sa illegal na droga o mga kahina-hinalang aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng lalawigan.
Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabiles. Hindi na umabot pa sa kulungan ang top 1 most wanted na individual sa bayan ng Datuodin, Sinsuat matapos itong manlaban sa mga otoridad. Ito ang balitang hatid ni Patrolwoman Judy Ann Alibo. Sawi ang tinagurang top 1 most wanted person matapos manlaban sa mga operatiba ng ihain ng warrant of arrest para sa kasong murder na nauwi sa isang engkwentro habang isa naman ang arestado sa Sitio Dicogen, Barangay Tanuel, Maguindanao del Norte. Nito lamang 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin, hepe ng 2 MPS, ang nasawing suspect na si alias Aaron Watamama, na sa hustong gulang at ang naaresto na si alias Salik na pawang residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, habang isinasagawa ang operasyon ng pinagsanib puwersa ng operatiba ng Datuodin Sinsuat MPS at Maguindanao del Norte PPO, nang biglang nagpaputok ng baril ang isa sa mga sospek dahilan upang gumanti ng putok ang mga pulis bilang tugon sa unlawful aggression at bilang bahagi ng kanilang lawful self-defense. Nasawi sa naturang operasyon si alias Aaron Watamama at narecover naman ang mga armas na kinabibilangan ng isang M16, isang improvised shotgun, isang 45 pistol, isang pistol at isang Bushmaster, mga bala, 2 pakete ng suspected shabu at drug paraphernalia. Ang naarestong suspect kasama ang mga ebidensya ay nasa kustodiya ng naturang istasyon para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Madin, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng tuloy-tuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons at kriminalidad sa lalawigan. Dagdag pa niya, mananatiling determinado ang Maguindanao del Norte PPO na panatilihin ang katahimikan at seguridad ng mga mamamayan ng Maguindanao del Norte. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga ka-PNN, 49 days na lang. Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ako naman po si Seaman Second Journalist Steven Tolentino mula sa Philippine Navy. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.